Ganito ang eksena sa likod ng social media. Lantaran at sensitibo. Mga bagay na madalas binubulong at tinatago. Gaya na lamang ng mga alter. Sino nga ba sila? Bakit may mga nauhumaling dito? Pera nga lang ba? O may mas malalim pang dahilan? Ako si JB Santiago. Sabay-sabay nating saksihan ang buhay ng isang alter. Simulan natin ang kwentuhan sa Bacoor, Cavite. Dito namin nakilala si Jason, hindi niya tunay na pangalan. High school graduate at panglima sa 16 na magkakapatid. Ba't na lang kasi hindi mo na lang diretsahin? Dati siyang artista sa isang talent agency. 10 years ago, Star Magic artist talaga, yun talaga. So, kung bibilangin, meron na akong 16 mga nagawang pelikula. Noong 2016, naging endorser si Jason sa isang adult magazine. Pero, sa hindi inaasahang pagkakataon, dito bumagsak ang karir niya. Kumalat ang skandal ni Jason. Nung lumabas na yung scandal ko, kabila ang station na ako, yung mga gano'n, mga DZRH, yun, lumalabas na kabila for interview, bakit ano nangyari. So yun na ako, na parang, alam mo yung nahiya na ako, yung parang gano'n. So lahat ng trabaho ko, talagang matang nawala talaga. Na-stress siya dahil sa nangyari. Ito ang nagtulak sa kanya para pasukin ang mundo ng alter. Nung mga nag-exam ako talaga, medyo kulang ako sa pera, ang ganun. Pero nung nag-alter ako, that was year 2017, isipin mo, kabilaan yung mga subscription ko. May Telegram channel, meron pang mga taga-ibang bansa na may magsinsayin ng email. Pwede bang kunin ka namin maging international sa site namin? Sa ngayon, wala pang official definition ang salitang alter. Pero ayon sa Alter Pilipinas Twitter page, ito ang paggamit ng pseudonym o pangalawang account para mag-express ng tago at maingatan ang true identity nila. Kwento ni Jason, milyon-milyon na ang kinikita niya sa alter. Sinusuportahan niya ang pag-aaral ng 3 kapatid at nakapagpundar na ng mga bahay at lupa. Binago niya yung buhay ko. Ano mo yung gano'n na isipin mo yung mga bagay na hindi ko kayang bilhin. Isipin mo lahat. Isipin nakapagpakain pa ako ng mga bata araw-araw. Alam mo yun. So, dead man na lang ako dyan. In collaboration ang mga alter na ginagawa ni Jason. Ibig sabihin, kasama niya ang iba pang alter o content creator sa mga videos niya. Ayan, so ito yung ilan sa mga ginagamit ni Jason, no? Tuwing gagawa siya ng adult content. So una sa lahat, merong condoms for safety, meron namang lubricants, meron ding wipes panlinis. And then, paglilinaw ni Jason, dahil nga sensitive yung ginagawa niyang content, hindi siya nagsushoot dito sa mismong tirahan niya. Pero talaga nag-e-effort pa sila na mag-book o kaya naman ay mag-check-in sa mga hotel para gawin yung mga outer contents. Kung ang batas naman ang tatanungin, pwede naman daw mag-alter, basta hindi lalabag sa RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. There are also laws protecting or penalizing some kind of provisions like yung child pornography, yung online libel sa our revised penal code natin, andun na rin po yung libel natin. 200,000 pesos ang pinakamababang multa. 6 to 12 years naman ang imprisonment penalty. As long as it does not violate the law, legal pa rin siya. Pero kung meron siyang violation, syempre lahat ng batas ay applicable. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines noong 2021, 31% sa mga Pilipinong edad 15 to 24 ang nakareceive na ng sexual contents online. 9% ang mga nakapag-send. 3% ang mga nakapag-record o picture ng kanilang private body parts. 3% ang nakapag-record mismo ng sexual intercourse. At 3% naman ang na-engage na sa phone sex. Kwento ng mga nakausap naming nag-a-avail at gumagawa ng alter, bukod sa source of income, stress reliever at coping mechanism daw nila ito. Pero lahat ng sobra
nakakasama ika nga. Ayon sa isang mental health advocate, okay lang ang pag-aalter basta hindi ka ma-addict dito. Bukod sa physical pleasure na nafe-feel, nakaka-feel din sila ng psychological pleasure. So dahil doon, isa siya sa mga possible reasons kung bakit nahuhumaling ang individual sa mga ganong klaseng behavior or sa mga ganong klaseng actions. Kasi nakaka-receive sila ng matinding pleasure from it. Na gusto nila yung feeling na yun. Meron daw kasi itong social, mental, at psychological benefits. O sino ba naman ang gustong makaranas na ma-stress sila? So kapag nakakita sila ng way kung saan pwede silang mag-cope, nakakita sila na by doing this activity, by doing this behavior, nagko-continue yung process na paggawa nila ng ganon. So nagiging coping mechanism nila yun, nagiging pang-release nila yun ng stress nila. Sa kasamaang palad, nakulong si Jason for 6 months. Hindi dahil sa pag-aalter, kundi dahil sa paggamit ng illegal na droga. Lord, pag ako, Lord, pinapadalo mo sa kaso na to, Lord, talaga, Lord. Oo, number 1 talaga, Lord. Oo, yung pera ko sa bangko, Lord, talaga. Yung alayin ko talaga, yun, ipamimigay ko talaga yun sa mga bata talaga. Noong nakalaya, nangako siya na hindi na siya babalik sa pag-aalter. So, nagbabalik mga lalabs ang ating part 3 episode ng aking charity work. Change for the better na si Jason ngayon. Mas nag-focus na siya sa kanyang YouTube channel. Nagpapa-feeding program para sa mga batang nangangailangan. 2 years na ang charity work niya. Aabot na raw sa 4 million ang budget na nailabas niya. Bilang suporta sa charity niya, nagbigay na rin ng konting tulong ang aming team. I think ito na yung time na mag-stop na ako. Mag-stop na ako sa paggagawa ng content. Ayoko na. Doon na ako sa YouTube channel. Para kay Jason, ito ang hubad na katotohanan sa mundo ng altar. At ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga bata, ang kanyang munting yaman. Ako si JB Santiago. Hanggang sa susunod na kwentuhan.